So talakayin naman natin yung maaring babangon na tanong doon sa sinabi ng ating Panginoon na lahat ng mga nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at muling mabubuhay. Lahat. Siyempre pa, lahat. Di lamang masama. Tinalakay natin ang nakaraan na ang masama ay kasama bubuhayin. Binanggit na rin natin ang dahilan. Kumusta naman matuwid? Kasi baka may nagtatanong o may baka naisip yung sinabi ni Jesus doon sa Lucas 22:28. Ano bang sinabi sa Lucas 22:28? Baka ito yung babangon diyan ang tanong. Kung matuwid, mabuti siya. Kasi ngayon sinasabi na pupuntang langit. Pero baka naisip niya ito. Basahin natin ang 22:28. Kausap dito ni Jesus ang kanyang mga alagad, 12 apostol. Gayunman, tayo ang mga nananatiling kasama ko sa aking mga pagsubok. At nakikipagtipan ako sa inyo para sa isang kaharian. Si Jesus ay nakikipagtipan sa kanyang mga alagad sa isang kaharian. Kung paano nakikipagtipan sa akin ang aking Ama para makakakain kayo at makakainom sa aking mesa sa kaharian ko at makaupo sa mga trono para humatol sa 12 tribo ng Israel. Dito sinabi ni Jesus sa 12 apostol, kanyang mga alagad, na makikipagtipan siya sa isang kaharian. Sila rin mismo ay upo sa trono, siyempre. Sino ba yung mga upo sa trono? Di ba hari? Anong ibig sabihin talaga ni Jesus dito? Makipagtipan ako para sa inyo para sa isang kaharian. Sila din ay magiging hari kasi may trono. Makaupo sa mga trono para humatol. Sa bansang Israel ganun, ang hari hahatol siya sa mga nasasakupan niya. Sabi diyan, nakipagtipan sa isang kaharian at ang kanyang mga alagad ay maghahari. Ganon din ba ang nasa isip ng kanyang mga apostol noon? Oo. Kung itatap nyo yung nasa 30, yung kaharian ko, ito ang sinabi ng mga konteksto. Sa 17:24 ng Juan 1:17-24. Anong sinabi? Ama, ito yung 17, gaya ng tinalakay ko na nakaraan. Ito yung panahon na kung saan si Jesus ay nanalangin ng marubdob sa kanyang Ama kasi kinagabihan nito pagtapos siya manalangin, hindi nakip siya dyan. Tapos kinabukasan natulan at pinatay. Kaya dito, kausap niya kanyang Ama. Sabi niya, Ama, ang Diyos na Jehovah, kanyang Ama. Gusto ko sana na kung nasaan ako, ulitin natin, ano sabi ni Jesus? Kanyang mga alagad. Tungkol sa kanyang mga alagad. Ama, gusto ko sana na kung nasaan ako, saan na ba si Jesus ngayon? Alam ni Jesus na after 3 days, bubuhayin siya ng kanyang makalangit Ama, pupunta siyang langit. Saan ako, naroon din kasama ko ang mga binigay mo sa akin. O yung mga alagad ni Jesus, mga maghaharing kasama niya kasi bibigyan ng trono. Sabi diyan, naroon din kasama ko ang mga ibinigay mo sa akin para makita nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin dahil inibig mo ako bago pa maitatag ang sanglibutan. Sana kung nasaan ako, naroon din kasama ko ang mga ibinigay mo sa akin. Ang sinabing ito ni Jesus ay nagpapakita na may mga taong bubuhayin patungo sa langit. Kasama ni Jesus, no? Bibigyan niyang trono, magiging hari sila sa kaharian ng Diyos.
Kaya malinaw dito na mayroon talagang pupuntang langit. Pero hindi lang sila doon aawit-awit lang. Kaya na sinabi nila, dahil sinabi ng Apokalipsis ay umaawit ng papuri sa Diyos araw at gabi. So, hindi lang sila doon aawit, uupo sila bilang hari. Kaya, ipinakikita sa Biblia, may aakyat lang langit. Sino ulit yon? Yung mga taong tapat sa Diyos, kay Jesus, natiling kasama ko, hindi naman natiling kasama sa sarap buhay, natiling kasama sa mga pagsubok, kapigatian. Nanatili silang tapat gay ni Jesus hanggang kamatayan. Kaya nga dito sa ikalawang Timoteo, Kabanatang 2, talatang 12, nasa isip ni Pablo sa mga pinahirang Kristiyano. Ang mga pinahirang Kristiyano kasi, ito yung mga aakyat sa langit. Ano ang sinabi sa ikalawang Timoteo 2:12? Basahin natin, maganda. Kung patuloy tayong magtitiis, o gaya ni Jesus, nagtiis talaga siya ng mga kahirapang pagsubok at pandurusta, no, hanggang kamatayan. Nagtiis. Kung patuloy tayong magtitiis, maghahari din tayong magkakasama. O, ano sabi ni Jesus? Kung magtiis sila daw, tiling tapat sa Diyos na Jehovah, gaya ni Jesus, maghahari din tayong magkakasama. Kaya dito sa tekstong ito, ipinakita na alam na mga unang siglong mga Kristiyano na ang offer noon kasi maghahari kasama ni Jesus. Bibigyan ni Jesus ng trono. Yan. Bakit niya bibigyan trono? Kasi mamamahala sila kasama niya. Pero may tanong natin, ano? Gaano ba karami yun? Lahat ba tayo maging hari? Ba? Ang hirap naman yata noon. Kung lahat ng tao maging hari, akit ng langit para maging hari. Hala, parang imposible yun. Pwede bang maging presidente ang lahat ng tao sa Pilipinas? Hindi naman pwede. Okay. So, may bilang lang, ano? Hindi naman lahat ng tao ay mayor. Hindi lahat ng tao ay gobernador. Hindi lang lahat ng tao ay congressman. May bilang. Ganon din ang pupunta sa langit. Tingnan natin ang bilang. May bilang yan. Kasi gaya na sinabi ko, maghahari silang kasama ni Jesus, bibigyan nga ng trono eh. Maghaharing kasama niya. Ang sabi dito sa Biblia, ang bilang. Dito sa Apokalipsis 14:1. Tingnan natin yung 1. Gaano karami yung puntang langit? At nakita ko ang kordero din sa 14:1 ng Apokalipsis, Revelation 14:1. At nakita ko ang kordero, siyempre pa, ang kordero dito si Jesus. Yan. Na nakatayo sa bundok Sion. At may kasama siyang 144,000. 144,000. Yan bilang nila. Na may pangalan niya, pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa noo nila. Kaya ilan? Sabi diyan 144,000. Bilyon na yung tao. At may bubuhayin pa. Kaya yung bilyon na yun, di maghaharing kasama ni Jesus doon sa langit. Wala ka. Gaya na sinabi ko na, ang tagapamahala sa lupa, hindi lahat ng tao. Iilan lang. Mayor, gobernador, congressman, o sino man. Iilan lang yun. May pribilehiyo. At sa Apokalipsis 7:4, sinasabi, at narinig ko ang bilang ng mga tinatatakan. 144,000 na tinatakan mula sa bawat tribo ng mga anak na Israel. 144,000. Saan galing yan yung description ng mga 144,000 na yan? Balikan natin ang 14:1. Ito yung mga nakasama daw ni Jesus. Nakita ni Juan sa pangitain, 144,000. At sa 3, verse 3, ano sinabi? At umaawit sila na parang isang bagong awit sa harap ng trono at sa harap ng 4 na buhay na nilalang at ng matatanda.
at hindi matutuhan ng sinuman ang awit na iyon, maliban sa 144,000 na binili saan? Mula sa lupa. Kaya yung mga ito na pumpuri sa Diyos doon sa langit, kasama ni Jesus, hindi mga anghel, ang 144,000. Yan binili mula sa lupa. Kaya ang mga ito ay kasama ng 12 ang mga alagad ni Jesus, 12 apostol maliban kay Judas Iscariote na nagkasala laban sa Diyos, sa Banal na Espiritu, kaya pinuksa siya. Si Banal na Espiritu ng kinontra niya alam niya na so sabi diyan 144,000 binili mula sa lupa. At inilarawan mismo ng Biblia kung saan sila maghari. Kasi sabi ni Jesus doon sa kanyang ama sa langit, bibigyan sila ng mga trono at upo at hahatol. Mga hatulan, alam naman maghatulan na doon mga anghel. Ang Diyos ang mahatol doon. Okay, ito ang sinabi ng Biblia sa Apocalypse 5, 9 and 10. Yung 144,000 na umaawit na sila lang daw ang natuto ng awit na iyon, inilarawan din sila dito sa Apocalypse chapter 5 verse 9 and 10. Tingnan natin. Kasi sila ang tinukoy dito. Na sila lang yung nakakaalam ng bagong awit na iyon. Ano sinabi? At umaawit sila ng isang bagong awit. Tumutukoy ito sa 144,000. Ito yung mga nanatiling kasama ko, sabi ni Jesus. O nanatiling tapat sa Diyos, gaya niya, kahit anong pagsubok, kahit kamatayan pa ang daranasin. Tapat sila sa Diyos hanggang kamatayan. Mawit sila ng bagong awit. Ito ang sinabi ng kasunod sa 9. Ikaw ang karapat dapat kumuha sa balumbon at magbukas nito. Dahil ikaw ay pinatay, sa magitan ng dugo mo ay bumili ka ng mga tao para sa Diyos. Ay sino tinukoy dyan? Na pinatay at ang dugo ay bumili ng mga tao para sa Diyos. Si Jesus yan, siyempre. Siya yung kordero ng Diyos. Inihain mo, wika nga. No? Tuloy natin magbasa. Mula sa bawat tribo at wika at bayan at bansa. Tapos sa 10 pansinin. At ginawa mo silang isang kaharian at mga saserdote sa ating Diyos. At pamamahalaan nila ang ano? Pamamahalaan nila ang lupa bilang mga hari. Kaya ang 144,000 na binili mula sa lupa ay maghahari doon sa langit. Kaya hindi lahat ng mabubuting tao puntang langit para maghari. Imposible yun. Di wala ng pamahalaan. Kung lahat ay mabuti, puntang langit, mag-aari. Hindi, iilan lang. Sabi diyan 144,000. Pamamahalaan nila ang lupa. Bakit lupa? Hindi sa pwedeng maghari-harian doon sa taas. May hari na walang hanggan doon, ang Diyos na Jehovah. No? Ang pagharian na ay ang lupa bilang mga hari. Sa lupa, ibig sabihin, pag naghahari ka, parang ganito lang. Pwede ba si Esko maging mayor sa Maynila pero wala namang tao? Naging mayor ka pa. Siyempre, pag namamahala ka, meron kang nasasakupan. Ganon kasimple yun. Ibig sabihin yan, dito sa lupa, may nabubuhay. At kaya natin natin, nakaraan. Sa awit 37:29, ang mga matuwid ang magmamay-ari ng lupa at titira sila roon magpakailanman. Kaya may mga taong mabubuhay dito sa lupa magpakailanman. At kaya na sinabi ko nga rin noon, mangyari yon kasi sa Ecclesiastes 1:4, ang lupa ay mananatili magpakailanman. Kaya may tao dito sa lupa paghaharian ng mga 144,000. Ang nasasakupan na buong lupa. At saan sila maghari doon sa langit, no? Tutulungan lang mga tao na gawin ang kalooban ng Diyos at
mabubuhay sila dito sa lupa, ang mga taong iyon. Tutulungan sila ng 144,000 na maging masunurin sa Diyos at tulungan sila na manatiling tapat sa Diyos. Pamahalaan nila ang lupa bilang mga hari. Kaya 144,000 ang bilang ng mga ito. At gaano kahaba ang kanilang pamamahala? Sila ba'y forever na mamamahala sa lupa? Well, hindi. Hindi sila forever. Bakit hindi? Sagutin natin mula sa Biblia yan. Forever ba mamamahala dito sa lupa ang 144,000 kasama sa Jesus? Hindi. Sagot ng Biblia. Hindi ako sumagot niyan. Yung Bible. Ay, saan sa Biblia? Basahin natin ang Apocalypse 26. Ay, tingnan natin itong 26. Apocalypse chapter 20 verse 6. Maligaya at banal ang sinumang kasama sa unang pagkabuhay muli. Ito ang unang pagkabuhay muli, tumutukoy sa 144,000 na binuhay tungo sa langit. Sila ang unang pagkabuhay muli. Walang otoridad sa kanilang kalawang kamatayan. Sila ay ano na. Kaya tinitiyak talaga ng Diyos ito na sila ay tapat sa Diyos hanggang kamatayan. Kasi bibigyan sila immortalidad. Ayan, no? Walang otoridad sa kanilang kalawang kamatayan. Ibig sabihin, kalawang kamatayan, yung immortality, meron sila. Kahit ang Diyos hindi na, pag pinagkaloob yun ng Diyos, kahit ang Diyos hindi na makakapuksa. Immortal. Walang otoridad na. Yung mga anghel walang immortality. Kaya nga si Satanas nanginginig ngayon at ang kanyang mga demonyo kasi papatayin sila na pupuksain. Pero dito sa mga unang pagkabuhay muli, mga nanatiling tapat talaga, mahal na mahal nila ang Diyos, masunurin sila hanggang kamatayan, gaya ng Jesus na natiling kasama niya. Sabi diyan, walang otoridad sa kanila ang kalawang kamatayan, immortality. Kaya piling-pili ng Diyos ang 144,000 mula sa lupa para makasama ni Jesus na maghari doon sa langit. Pamahalaan nila ang lupa. Ituloy natin kasi para sagutin kung gaano katagal ang kanilang pamamahala. Kundi sila ay maging mga saserdote ng Diyos at ng Kristo at maghahari silang kasama niya, kasama ni Jesus sa loob ng Sa loob ng 1,000 taon. Maghari silang kasama ni Jesus sa loob ng 1,000 taon. Bakit 1,000 taon? Kasi yun nga mga imperfectong tao after Armageddon. Dadalhin sa kasakdalan, tutulungan yan ni Jesus at ng 144,000. Kasi buong lupa ba nga naman yung tutulungan? Kailangan talaga maraming mga tagapamahala para maisaayos ang mga bagay-bagay. Tutulungan mga tao tungo sa kasakdalan. Paano kung perfect na ang tao? Yun nga, after 1,000 years, hindi matutupad na yung sinabi doon ni Apostol Pablo sa unang Korinto kabanatang 15 na binabanggit, isusurrender na ni Jesus yung pamamahala o kang paghahari doon sa kanyang ama. O isusurrender niya na. Meron ba yan? Oo. Nandito. Kapag sila ay maghahari na sa loob ng 1,000 taon. Ito na, basahin natin. Si Apostol Pablo dito ang nagsabi sa 25, isa natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 25. Maghahari siya hanggang mailagay ng Diyos ang lahat ng kaaway sa ilalim ng mga paa niya. Paano natin pa ni Jesus? At ang huling kaaway, ang kamatayan, ay mawawala na. Dahil inilagay ng Diyos ang lahat ng bagay sa ilalim ng paa niya. Pero nasabihin, ang lahat ng bagay ay napa sa ilalim, malinaw na hindi kasama rito ang isa na nagbigay sa kanya ng otoridad sa lahat ng bagay. Oo nga naman. Halimbawa, in-appoint lang na magiging speaker o pangalawa sa Pangulo. Halimbawa, yung hindi man pwedeng mas mataas pa siya sa Pangulo. Ngayon sabi diyan, pero nasabihin ang lahat ng bagay ay napa sa ilalim, malinaw hindi kasama rito ang isa na nagbigay sa kanya ng otoridad sa lahat ng bagay.
28 na. Kapag napasa ilalim niya ang lahat ng bagay, ang anak ay mapapasa ilalim din sa isa na nagbigay sa kanya ng otoridad sa lahat ng bagay, para ang Diyos ay magiging nag-iisang tagapamahala ng lahat. Unang Korinto 15:25 hanggang 28. Sa 28 yung talagang pinakasagot. Para maging nag-iisang tagapamahala ng lahat, ang Diyos, isusurrender kasi ni Jesus at ng 144,000 ang pamamahala. Kapag perfect na ang mga tao, di na nagkakasakit, di na tumatanda, para iso na ang buong lupa. Iyan na. At after 1,000 years, yung gaya ng tinalakay ko na nakaraan, ay pakabalan si Satanas. At mayroon pa rin nandala si Satanas. No? Kaya, at pinuksa ng Diyos, magkita ng apoy mula sa langit, yung mga talagang matigas ang ulo. Eh dito, hindi sila maghahari ng forever. Walang forever sa pamamahala nila sa lupa. Susurrender din nila ito sa Diyos, para ang Diyos ay nag-iisang tagapamahala ng lahat. Oo, ang Diyos na Jehovah. So, may pupuntang langit. 144,000 at sinabi ni Jesus, kayo ang nanatiling kasama ko. Natiling tapat sila hanggang kamatayan din kay Jesus. At sila ay pagkakalooban ng immortality, kaya piling-pili ng Diyos. Talagang sinala niya ng gusto itong 144,000. Tapat ito, kasi kung mayroong hindi tapat yan, isipin mo, hindi, kahit ang Diyos na Jehovah, hindi makapupuksa na, wala ng otoridad yung kalawang kamatayan, mortality. So, piling-pili talaga. At totoo naman yan, na natiling tapat talaga ang mga tagasunod ni Jesus, kahit kamatayan pa. Tapat sila sa Diyos. Kaya karapat-dapat lang 144,000 ito na bigyan ng trono, maupo kasama ni Jesus at maghari sa lupang ito ng 1,000 years para dalhin ang mga taong matuwid sa kasakdalan, imperfection at ang lupang ito magiging isang paglubong paraiso na tahanan ng mga taong masunurin sa Diyos.